Narinig mo na ba ang mga bulong sa dilim? Mga sigaw na nagmumula sa likod ng mga punong mangga. Mga aninong gumagapang tuwing magtatakip silim? Ako si Takip Silim at sa gabing ito, sinasalaysay ko ang isang kwento ng lagim, ng lihim at sumpa mula sa puso ng kapis. Huminga ka ng malalim, pumikit kung kinakailangan, dahil sa bawat salita, bawat tunog, ay magdadala sa iyo sa isang lugar kung saan ang mga espiritu ay hindi matahimik at ang mga nilalang ng dilim ay nag-aabang. Ito ang kwento ng Ang Bahay sa Kabilang Burol, ang kwento ng kababalaghan sa Capiz. Ang Bahay sa Kabilang Burol. Noong dekada 90, may isang baryo sa Capiz na tinatawag na San Felipe. Isang maliit, tahimik na lugar na napapalibutan ng mga palayan at matataas na puno ng mangga. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, mayroong isang burol na binabalot ng pangamba, ang burol na malalim. Ayon sa matatanda, ang burol na iyon ay minsang tirahan ng isang matandang babae na kilala sa tawag na Lola Minda. Sinasabing siya ay isang mangkukulam, isang albularyo na may kakaibang kaalaman sa mga mahika at kababalaghan. Matagal na siyang pumanaw, ngunit nananatiling buhay. Iyon ang kanyang kwento sa mga bulong-bulungan, handi usapan ng mga tao. Isang gabing madilim, sa ilalim ng isang makulimlim na langit, naglakad si Enzo pauwi mula sa isang lamayan. Mahaba ang kanyang nilakad, walang ibang kasama kundi ang malamig na hangin at ang nakakatakot na huni ng mga kuliglig. Nang madaanan niya ang paanan ng burol ng malalim, nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa paligid. May tila malamig na hangin na umikot sa kanyang batok, at sa di kalayuan may tila matang nagmamasid mula sa dilim. Pinilit ni Enzo na huwag magpahalata. Pinabilis niya ang kanyang lakad, ngunit nang siya ay makarating sa gitna ng paakyat na daan, narinig niya ang isang boses, mahinang boses ng isang babae, tila nanghihina, nagmumula sa loob ng kakahuyan. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong makalaya. Nanginginig ang kanyang mga tuhod ngunit lakas loob niyang sinundan ng boses. Sa gitna ng mga punong mangga, nakita niya ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid, ang bahay ni Lola Minda. Ang mga bintana ay wasak at ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Para bang inaanyayahan siyang pumasok. Humakbang si Enzo papasok dahan-dahan habang ang kanyang lampara ay nagbigay ng mahinang liwanag. Ang loob ng bahay ay amoy amag at nilulumot na kahoy. Sa gitna ng sala, nakita niya ang isang lumang silyang yantok at isang altar na punong-puno ng lumang larawan at kandila. Sa tabi ng altar, may isang garapon na tila naglalaman ng mga tuyong dahon at buto ng hayop. Habang iniikot niya ang kanyang tingin, naramdaman niya na parang may malamig na kamay na humahaplos sa kanyang balikat. Lumingon siya, walang tao, ngunit biglang lumamig ang buong paligid. At mula sa dilim, may anino ng babae na dahan-dahang lumitaw. Mahaba ang kanyang buhok, maputla ang mukha, at ang kanyang mga matay puno ng dalamhati. Hindi ako makaalis. Inagaw nila ang aking kaluluwa. Sila ang mga nilalang ng gabi. Nagsimulang magdasal si Enzo, ngunit mas lalong lumakas. Tiyasi mga bulong sa kanyang tenga, mga panalangin, mga panaghoy at mga pagtawag sa kung anong nilalang sa dilim. Nakita niya ang mga anino na gumagapang mula sa sahig. Mga mukhang walang anyo, mga kamay na tila sumasamo sa kanya. Ibalik mo ako sa lupa. Ibalik mo ang aking katahimikan. Mabilis na tumayo si Enzo at umatras. Tumakbo siya palabas ng bahay, ngunit parang walang katapusan ang kanyang tinatakbuhan. Ang mga puno ay nagmistulang mga haligi ng isang walang hanggang pasilyo. Ang kanyang lampara ay unti-unting namamatay. Matapos ang nakakatakot na karanasan, si Enzo ay halos hindi makatulog sa kanyang bahay. Sa kanyang mga panaginip, paulit-ulit niyang naririnig ang tinig ni Lola Minda, ang mahinang bulong na humihiling ng kalayaan. Ganang at mga anino sa kanyang isipan ay parang mga lihim na gustong magpahiwatig ng isang mas malaking sumpa. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ni Mang Lino, ang pinakamatandang albularyo sa kanilang baryo. Kilala si Mang Lino bilang tagapag-ingat ng mga kwento ng mga engkanto at mga sinaunang ritual. Nang marinig ni Mang Lino ang kwento ni Enzo, agad niyang ibinulong ang isang babala. Ang bahay na iyon ay hindi basta lumang bahay lamang. Enzo, ang mga espiritu ng mga ninuno at nilalang na hindi matahimik ay nakakulong diyan. Kapag nagising mo sila, hindi ka nila tatantanan. Ayon kay Mang Lino, patagal nang pinaniniwalaan na ang bahay ni Lola Minda ay itinayo sa isang punso, isang sagradong lugar ng mga lamang lupa. Sinasabing noong araw,
May ritual si Lola Minda para pakisamahan ang mga nilalang ng lupa at dilim. Ngunit isang gabi, nagkamali siya ng orasyon at ang mga espiritong iyon ay naging kanyang mga tagabantay. Hindi mga kaalyado. Sinabi ni Mang Lino na para matapos ang sumpa, kailangan ni Enzo na magbalik sa bahay ni Lola Minda at harapin ang mga anino ng kanyang nakaraan. Kailangang dalhin niya ang mga bagay na sumisimbolo sa buhay at kamatayan, isang puting kandila at isang dahon ng laurel at pasagin ang mga garapon ng mga pangontra na iniwan ni Lola Minda sa altar. Gabing muling pagbalik. Lumipas ang 3 gabi. Hindi na matiis ni Enzo ang mga bangungot. Pumayag siya sa mungkahi ni Mang Lino. Dala ang puting kandila at dahon ng laurel. Habang siya'y paakyat sa burol ng malalim, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga hakbang. Parang may mga matang nagmamasid sa bawat galaw niya. Pagdating niya sa bahay, ang pintuan ay bumukas ng kusa. Ang malamig na simoy ng hangin ay sumalubong sa kanya kasabay ng mahinang bulong. Ibalik mo ako. Ibalik mo kami. Pumasok siya sa loob. Nanginginig ang mga kamay habang inilalagay ang kandila at dahon ng laurel sa altar. Isa-isang binasag ni Enzo ang mga garapon. Habang ang mga ito'y nababasag, tila may mga aninong usok na umaangat at naglalaho sa hangin mga espiritu na tila nagpasalamat bago tuluyang maglaho. Ngunit nang basagin niya ang huling garapon, biglang nagdilim ang paligid. Ang lampara ni Enzo ay namatay at ang tanging liwanag ay ang mahinang sindi ng puting kandila. Mula sa likuran, narinig niya ang yabag ng mga paa. Mahahabang yabag na parang mula sa ibang mundo. Lumingon siya at nakita si Lola Minda. Ang kanyang anino ay lumulutang sa ere. Ang kanyang mga mata ay parang nag-aapoy sa dilim. Salamat, Enzo. Ngunit ang iyong kaluluwa ay akin na, ang sumpa ng takip silim. Biglang nagdilim ang buong bahay. Your wasting ding white tilaom high. At ang mga anino ay naglalakad sa paligid ni Enzo. Narinig niya ang mga sigaw ng mga kaluluwang, minsang nakakulong sa mga garapon. Sigaw ng pagdurusa at ligaya, ng kalayaan at pagkakulong. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang liwanag, ang kanyang pananalig at tapang. Mahigpit niyang hinawakan ang kandila at nagdasal siya ng taimtim. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang mainit na hangin na bumalot sa kanya. Nang mga banino ay unti-unting naglaho. Tang bahay ay tila binalot ng liwanag ng buwan. Pagmulat ni Enzo, nasa paanan na naman siya ng burol. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang bahay ni Lola Minda ay nagmistulang abo, parang naglaho. Nang ito sa mundo ng mga buhay at mga patay. Simula o wakas, umalis si Enzo sa San Felipe, dala ang bigat ng mga alaala. Ngunit sa kanyang likod, naramdaman pa rin niya ang malamig na simoy ng hangin tuwing magtatakip silim, tila paalala na ang mga lihim ng dilim ay hindi kailanman tuluyang nawawala. At tuwing sasapit ang hating gabi, sinasabi ng mga matatanda, na naririnig pa rin ang mga bulong ng mga anino sa burol ng malalim. Patunay na ang mga kwento ng takip silim ay hindi nagtatapos sa isang gabi lamang. Yun doon nagtatapos ang ating paglalakbay. Ngunit ang mga lihim ng dilim ay hindi kailanman tuluyang natatapos. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-iwan ng komento, at ibahagi ang iyong sariling karanasan sa mga kwento ng takip silim. Dahil sa mundong ito ng mga anino at kababalaghan, laging may bagong kwento na naghihintay lamang na madiskubre. Hanggang sa muli, mag-iingat ka at huwag kalimutan. Baka ikaw na ang susunod nilang susundan.